Samtang wala si Pastor Frank. And ako nagatuo nga every services is a sacred hour. Amen. Ayaw ni i-miss. So, taga na itong value ang mga services. Because every time malata or absenta or ikambyo na to sa ato ang mga negosyo, anything nga murag makuha sa tuwa. And basin, mamiss na to ang mga butang nga pwedeng buhaton sa Ginoo. Psalms chapter 22 verse 3. Dungan na natugbasa, ready begin, God inhabits the praises of His people. Okay, so therefore, sa New King James, God enthrones. This place, every time we worship, God is enthroned. Okay, let's bow our heads. Bless the power of your words tonight, O God, Lord. Revive, balik once again ang among passion to worship you, O God. Speak to us tonight, Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Inay mong katapad, ayaw katulog. Kabalo mo ning Wednesday, apil manggug ko ana, no? Kaning Wednesday manggud, nanrabaho mo gud tatanan, no? Di man pareha sa Sunday nga gipangandaman, no? So kaning Wednesday ang uban sa inyo ha, gikan pa sa opisina, gikan pa sa trabaho, kaning mga campers, no? Campers. Ayo jud mo kabalo ko gikapoy jud mo, no? Grabe, tulo ka oras ni sila sa bars. And pasalamatan din nato si Pastor Jun Balagon. Palakpakan nato tubuhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Tungod sa iyang pag-lead, no? Naay mga nailahi nga pagkapukaw sa church. Atong mga youth na enhance, no? Akong anak lipay kayo. Matud pa niya, wa gid daw sila pasag din ni Pastor Jun. Special treatment mo, bantay lang mo. Special treatment daw sila. Amen. So, don't miss the sacred hour. Now, before tani sabton, dapat sabton sa nato ni unsa nang praise and worship, no? Praise and worship, isa lang ang common denominator, ana. Expression and honoring God. Okay? Pareho na sila na expression ug pag-honor sa Ginoo. Kaya lang sa praise, it is more on a response to what God has done sa imong life. Muna siya ang praise. Salamat kay nawad-an mig break pero nasangit mi sa bato. So, mura ba og anything nga gihimo sa Ginoo sa imong life, pasidunggan nimo siya. Okay? So, automatic na siya nga expression tungod kay naay gihimo ang Ginoo sa imuha. Kung naa kay bayronon sa dako nga amount unya luwason ta kag bayad, no? Ako'y bayad sa imong bayronon. Di na ka kinahanglan suguon nga pasalamati ko. Naay autopilot sa sulod sa kasing-kasing sa tao nga musulti. Salamat nga imo kong gibayaran. Okay? So, mo na siya ang meaning sa praise. It is a response to what God has done sa tuwang life. So, every time na ginahimo ang Ginoo sa imuha, automatic din tamingon, thank you, Lord. Okay? Kaya ang buhaton ni Satanas, paningkamutan gid niya nga imong makalimtan. Para ang glory dili moadto sa Ginoo. So, every time na ay gagmay lang kayo, maraming kag coincidence lang to, ayaw nagdawata. Ay nagdawata. Bisan pa og tamtax lang na nga wa natunong imong tiil. Bisag tamtax lang na wa nimo na patong imong tiil, may hoy, thank you Lord. No? Bisan gagmay lang na, pero kung atong ibalik sa Ginoo, we consider that as praise. While worship is an expression to who God is. Okay? Expression na siya nga, puyawa sa Ginoo.
Muna, pag naamoy time, kat-kat mo sa inyong atop. Bantay lang mo, di mo mahulog. No? Kay, at one experience man God, no, na ako sa atop ba? Ya, nangangad ko sa langit, makain ko, kuyawas Ginoo eh. No? Kay kaning dirita sa syudad, kuyaw ang technology, mga suga, kalimuta ba? Pero ato ka sa bukid, no? Nato mi kaisa dito sa may, itawag na itong bukid nun, yan, nasaag mi. 1 kilometro may binaktasay dito sa Kalasangan. Kay katong poles, di day mao ang poles nga ilang gilitok sa amo. Naabot mo ito sa lugar sa mga NPA nga murag unsa natong lugar ato. Agi pa may simenteryo. Pag abot na mo dito sa nature ba, kana ganing makita nimong nature gani nga di nimo makita sa syudad nga naibayad dito libre. No? Kaingon kag kuyawa sa Ginoo eh. No, makaingon ka ba mo na gitawag na to worship. Kay makikagkuyawa sa Ginoo eh. So, mo na manghigala, sabto nato manghigala because praise and worship is the vocal and visible expression sa value sa Ginoo sa iyang gihimo sa tuang life. So una, atong lantawon ning word, praise constructs a throne. Okay? Kani ding mudayeg ta sa Ginoo, we are building a throne. Okay? We are inviting God. Ingon sa atong text, okay? Enthroned in the praises. God is enthroned. Meaning, God's throne on earth is on the praises. Kanang pag magdayig ta, kanang magsimba ta, mukanta ta, that is a sacred hour. Don't miss that. Okay? Ayaw na i-miss. Because every time nata sa church, it is your opportunity nga makasulod ka sa trono sa Ginoo. It's amazing. Okay? Mystery na siya. It's not just a song we sing. Dili lang na words nga atong ginalitok sa Ginoo. Unsa ka maayo ang Ginoo. But praise and worship is the language of the kingdom. It is the atmosphere in heaven. Mauna siya ang atmosphere manghigala. Ang Ginoo nabuhi sa atmosphere of praise. Before creation, wala pag-create ang tao, wala pag-create ang kalibutan. Ang praise nag-exist na daan. Dito sa langit manghigala ang mga anghel. Nagadayig, nagasimba sa Ginoo. Nga nagaingon, holy, holy. Diri manghigala, kani atong gihimo diri, ga-practice tadaan. Kani atong magdayig ta diri, mag-practice tadaan kay basig pag-abot nimo sa langit, ma-out of place ka didto. No? Wa tay laing buhaton sa langit, magsigig simba sa Ginoo. Magsigig awit sa Ginoo. Kung imong studihan ang Word of God, heaven is the atmosphere. Ang lugar dito manghigala puno sa mga pagdayig. So atong makita manghigala that worship is a force that can shake heaven and earth. So inana manghigala ka-importante ang atong pagdayig sa Ginoo. Dili lang ni siya manghigalang maanita, malayta, mazimbata, ang uban mag-text, ang uban mag-drawing, ang uban manghigala samtang gakanta, ang uban giduka na, no? Ang uban diha manghigala mag-text na, sultian ta ka, this is a sacred hour. Okay? Kaya na-enthroned ang Ginoo. Gina-worship na to ang Ginoo. Usay manghigala pag nako diri sa stage, magtanaw ko sa inyong mga pagdayig, no? Nayuban niyo mag-ana lang. No? Malipay ko nga mingon sa Pastor Kiko, mahina pa rin. Di ba ginatudluan ta? Kaya nga naman, gusto sa Ginoo, gusto ni Pastor nga ma-establish ang presensya sa Ginoo nining lugar. Dili na to ni i-treat ordinarily. Okay? So inana ka-importante manghigala ang mga pagdayig di sa atong buhi nga Dios. Natay isa ka praise and worship nga atong ginakanta diri. No, kabalo ko familiar mo ani kay ginakanta man nato ni diri, ang title ani Praise is the Power of Heaven. Okay, ato ning ginakanta diri, no?
Praise is the power. Taas kaya kong key. Paubsan na to gamay. Praise. Kaning nagsugat ang pastor ba dito sa CR, kita niya si Satanas. Maalagi ka diri. Siya, gawas ko dito. Nga naman. Siya, di na ko kayang kayabag. Wa pagani ito matuno, ha? Yabag pa to, pero ang yawa, di nakakaya sa presensya. No? Usahay mo bisita mig simbahan, no? Si Pastor Ramon biyahe ni ugma ako Friday, mo biyahe na pug ko. No? Makatumig simbahan nga ang song leader, kira ko, pastor yabag kayo. So hagi lain pastor mao na gid ni. Nako na layas gyud yawa ni. Di ka kayas kayabag. Kaya kisa tong pianista nato dabi. Kisa pianista nato diri. Unsa ki ani? Asa na si si Isko? Asa na si Isko? Okay. Si Rain, unsa ki ani? Okay, kami na lang. Praise is the power of heaven. One more time. Praise is the power of heaven. Oh, praise is the power that opens the door to the King of Kings. Take notes of verse 2. The power of darkness shall flee as we praise and we magnify thee. Oh, praise is the power that opens the door to the King of Kings. Palakpakan na ito itong game. Next time around, pagkantahon tani, dili na gyud parehas. If we understand the power of praise. Ingon sa atong kanta, mga higala, this is the power of heaven. Wala pag i-create ang tao, ang langit na puno na sa pagdahi. This is how powerful praise. The darkness shall flee. Pag mudayig ta, mukanta ta. Nice story, mga higala nga akong nakuha illustration. Naiduha ka buok monk, no? Ang sa gini sa Bisaya ning monk. Mongha. No? Naglakaw silang duha padulong sa temple. Samtang galakaw-lakaw sila, nakaagi silang sapa. Naibabahay nga, mura siya breakwater ba nga nag-overflow man, di na siya katabok. So wala laing choice ang older, no? Ang mas older nga monk. Nagtanaw si younger nga monk. So, gitabangan sa monk ang maong babae para makatabok sa pikas. Gamayng creek, no, sa sapa. So, gikarga ni sa mas idaran nga monk para kahuman, gibutang niya dito daplin sa sapa, paguman, padayon sila baktas. After 2 hours nga binaktasay, nabot na sila sa temple to worship the Lord. Wa ka gwanta ning younger nga monk. Ingon siya nga, ikaw ba? Kabalo ba kang, biya kang naka-pledge ta as a monk nga bawal sa ato mo kargag babae? Nganong gikarga man to nimo? Nga gidid-an man ta ana? Unsay tubag sa older nga monk? Kibili naman ako to sa sapa 2 hours ago. Pero hangtod karon gibit-bit paghapon nimo si mo una-una. Pag mo anhita diri sa church, usahay naa naman tata sa temple to worship and exalt the Lord to what God.
has done sa tuang life. Karga paghihapon nato atong mga problema, no? Nagunahon na ta, walay gatas ugma. Naon na ta, walay bugas ugma. Bit, napaghihapon. Nagdaig ta sa Ginoo, pero sa atong hununa, pasaan gyapon nato ang kalibutan. Pasaan gyapon nato itong mga problema. Gidala gyapon nato itong mga kabugaton. Ang atong bill sa kuryente, ang atong lugi sa negosyo, ubag kaha nakafocus ta sa ato ang health, nakafocus ta sa by reality, naa naman gyud na. Mobita ng ingon sa Joel chapter 3 verse 2, no? Let the weak say, I am strong. No? Let the poor say, I am rich. Naana na siya, pero ayaw na siya hatagig life. Matud pa, kung naa naman ta diri, ato na nang padaplin, kay nga naman, naa na ta mangigala sa sacred hour. It's time to enthrone God sa tuang life. Natay kanta manghigala, put on the garments of praise. Gwapo kini nga kanta, no? Na ako'y gi-download nga kanta ani para makasabay ta. Okay? Nganong gitawag ni siya garments of praise? Kay nga naman, by reality, naagyod ang heaviness. Di ginato malikayan, dagantag burdens. Mag-away, mag-asawa. No? Di, magkasinabtanay. Pag-abot diri, naglagyo pa mong bangko. No? Wa pa mo'y tingganay. Mo ginang gitawag, put on. Sulubo na to ang garments of praise. Padapli na. Ayaw bitbita ng babae nga 2 hours ago gibili nas daplin sa pa. Okay? If you remember this song, put on the garments of praise. Palakpakan na daw itong buhi nga Diyos. Kung ato nang katahog balik, dapat di na pareha sa atong gikanta before o karon. Because we understand the power of praise. Yes, heavy. Tinuod, heavy, natay mga problema. Ano hita diri? Ang uban sa tuwa, nagbitbit pag mga bill, bayro nun. Nagunaw na nata sa tuition fee. Daghan natin ginaw na klase na food, notebook. Daghan kita gibit-bit. Put it down. Put on the garments of praise. Sulubo na to na. Hallelujah. Napatay isa kakanta mga higala nga, paspas, we bring the sacrifice of praise. Okay? Sige na to ni ginabalik-balik. We bring the labi na sa offering. Tanawan, take note niyo ang word, sacrifice.
Because there are times, dili gyud ta ngayon, muroro ka bugata idayig. Uy, mao ginang gitawag sacrifice. Di mo feel, kabalo mo the best time to worship the Lord, katong time nga di kaganahan. Nga nakaingkog the best time nga katong time, kay nga naman, wala ka sa imong self, di mo kaya, mao to'y pinaka the best nga imong i-fight. No, kay ka nang happy, kay ka, usay, unod na. Kaya naman ko kay dakong naabot nga bonus karon. Pero kanang murag bugat kay ka sa imong heaviness, mo nang gitawag na siya, we offer the sacrifice. Gitawag siya sacrifice kay wala nimo na feel na ay heaviness. Hallelujah. Ikaduha tong lantawon. Worship is the only thing you can give to God. Okay? Kanang tanan atong nadawat gikan man na sa Ginoo tanan. No, atong balay, atong trabaho, atong pamilya, every good things nga atong nadawat gikan man na sa Ginoo. So mubahay mo hayhatag nato sa Ginoo gikan man na sa iya, pero kanang worship maura nay gikan gyud sa imo. That's the only thing you can give to God. Because the ultimate purpose of man's existence. Gibuhat ang tao, isa lang ultimate purpose, to worship the Lord. We are created to worship the Lord. Mao ni reason nganong gibuhat niya ang tao. So sa ato pa, dapat naka sa right place, naka sa right environment, naka sa usa ka lugar manghigala nga mo worship ta sa Ginoo because created lang ta. Dapat mo appreciate, mo hatag-tag pasidungog sa ato ang Creator. It is the access God gave to human to touch eternity. Grabe ka powerful ning praise. Hallelujah. Imagine nimo si King Saul pag ma-depress. No? Ma-depress si King Saul. Nya mudayig mo worship si David. Mubiya gud ang daotang espiritu. No? The only thing to defeat depression, praise and worship God. So sa ato pa, every time mo ato ta sa church, dapat di na to ni nga i-miss. Kaya di ta pwede makabuild og altar dito sa Egypt. Di ta pwede makabuild og altar mangigala dito sa kalibutan. Muna ingon ang Ginoo, no? Tell Parao, let my people go. Kaya nga naman, ang imong environment, kalibutan. Dapat na atay separate place. So, muanita there is a church. Don't miss the sacred hour. Sacred din nga hour. Muna maning kamot nga, di na ito mamiss ang Wednesday. Di na ito mamiss ang Sunday because this is the time nga naata ma-inthrone na to ang Ginoo. Now, Genesis 22 verse 5, this is the first mention of worship. Diri una na mention ang word nga worship in the Bible sa Old Testament. Ingon dito sa verse 5, and Abraham said to his young men, stay here with the donkey, the lad, and I will go yonder and worship, and we will come back to you. No. So, this time, yun dito sa verse 1, God tested Abraham. Ingon ang Ginoo, ihatag ka na ko. Kabalo mo, sige, pangayo sa Ginoo, what is precious? Unsa ang dear, unsa ang precious? Gisulayan si Ginoo sa Abraham, nga pangayoon ang iyang anak. And, kabalo si Abraham, nga, kung tanawan ni mo manghigala ang natural, kaya wa may idea sa Abraham sa mahitabo, ang ilang nasabtan, patyo niya yung anak. Pero unsa iyang word, ingon siya diri, we will come back to you. No? So, ingnan niya iyang mga sulugoon, diri lang mo. Kay kami ni Isaac madtumi dito sa Mount Moriah. Hulat lang mo diri, mag-worship mi sa Ginoo. Diha unang na-mention ang word worship. Pero mubalik rami. Na kung imong i-connect ang Hebrews 11:19, ingon dito, Abraham reasoned that God could even raise the dead.
And so, in a manner of speaking, he did receive back from death. No? Murabag, iyang gisulti. Iyan ang gi-express daan, mubalik rami. Munang nahimo siyang father of faith, kay dako siyang pagtu. Now, makita nato diri manghigala, ingon siya, I will go yonder and worship. Now, kung ato ning i-apply sa to ang life, there are things dear to us. Na mga butang pangayoon ang Ginoo sa tuwa. Ang atong time, murabag magunaw nata, kung manirado kog Domingo, dako magmalugi. No? Murabag, naikuhaon ang Ginoo sa tuwa. Pareha kay Isaac. Murabag, na mga valuable nga butang, nga masacrifice, no? Kanang to the point ba nga murag ang imong pinaka-importante mabiyaan kay mo worship lang ka sa Ginoo. Pero ang promise dinhi ibalik ra gyud sa Ginoo. Usay manghigala sa atong life, murag masayangan ta. Lugi atong pliti, double ride. Ulan pa gyud, mabasa pa gyud ta, ubuhon pa gyud ta, palit pa gyud ta carbosystem, pait patag haplas. Simba manggod ko good. Murag pag nay nangakuha sa imuha. Pero God promise, kung mutuo lang ka, God is enthroned. So worship, manghigala, to worship God on Wednesday, it's not just a word or not just a song we sing, not just a word we say. It is enthroning God sa tuang life. Now, unsa ang way sa pag-worship ni Abraham those time nga wala pa yung music instruments? Murag sa temple ba, nagsugod sa tabernacle, nag-upgrade, nahimong temple. Pag abot sa grace, ang atong heart na nahimong temple sa Ginoo. Now, the same with sa worship. Now, naay order, Abraham worship God, number 1, by obedience. Number 2, by alignment. Number 3, by surrender. And number 4, by faith. Now, makita nato mga higala, kung ato ning lantawon nga view, we worship God by having an aligned heart. Mo din na usahay, importante kay ning altar call. Di na to i-treat ordinarily ang altar call. Okay, this time, na gitawag na to obedience, alignment, surrender, and faith. So, before na to i-express ang ato ang external action expressing our love to God, una sa tanan, ang true worship is na obedience. Kabaluta nga ang Ginoo na enthroned pinaagi sa pag-obey nganong naata diri. Another thing, si Job chapter 1 verse 20. Si Job nag-atubang og crisis. Grabe ang background sa life ni Job. Tanan niyang mga properties, hurot, camels, ang iyang mga anak, 7 sa iyang mga anak namatay. Pagkahuman, nagsakit pa gyud siya. No? Grabe ang iyang sakit. Murag, ang hubag, ni patong pa gyud ang laing hubag. No? Grabe nga sakit ang na-experience ni Job. Pero ingon dito sa verse 20, no? Pagbalita manghigala sa nga nang hitabo, nahurot ang iyang properties, apil iyang mga anak. Job 1:20, then Job rose, tore his robe, shaved his head, and he fell to the ground and worship. Unsa kay expression sa iyang worship, no? Unsa ka ang way of worship? Anyway, ang writer of this book, manghigala, makita nimo manghigala, unsa ka ang expression sa worship ni Job? Lord, kabalo ko. Nga, no, matud pa sa Job 19:25, I know my Redeemer lives. Unang natay kanta nga my Redeemer lives. Kabalo ko, namatay akong anak, nahurot akong properties, wa na ko'y camel, wa na ko'y karniro, wa na ko'y kanding, wa na ko'y turo, wa na ko'y baka, tanan, wa na'y nabilin, plus na pa ko'y sakit, pero siya, pero kabalo ko na aragyo ka. Faithful ka. I know my Redeemer lives. Si Job manghigala, in spite sa kanabang kagubot, kabugat, pressure, problema,
Job worship the Lord. Grabe. Inani po dayta. Nguban sa inyo nga diriro napa sa pain. No? Napa yung mga problema sa parents. Labaw sa tanan, finances. Napatay political crisis. Napatay crisis mangigala sa ato ang mga anak. Problema taon sahon na atong mga anak. Problema pa ta sa atong bana. O baka atong bana nagproblema sa asawa. Uban pa, daghang kay mga problema. Mangigala like Job. In spite sa nahitabo. In spite manghigala sa crisis. In spite sa iyahang pagkamaayo. Tarong man ko. Wa man ko nagbinuang. Nag-tights man ko. Nag-pray man ko. Nag-ministry man ko. May man akong pag-alagad sa Ginoo. Pero nganong nahitabo man dili inana ang attitude ni Job. O sa ingon gihimo ni Job, pagkabalita ni Job sa negative circumstances, Job worship. Muna ingon si Job, amazing kayo sa chapter 33 hantod sa chapter 35. God double. Tanang nawala sa life ni Job, gibalik sa Ginoo times 2. Nawala iyang 7 ka anak, gipulihan sa 11 ka anak. According sa last chapter sa Job, pinaka-last nga verse, ang anak ni Job, the most beautiful woman in the face of the earth. Grabe, no? So, wala lang nagundang si Job. Ingnani po dayta. Wa nagpasabot, mangigala, na kay problema, ang Ginoo wala na. Because every time we worship the Lord, you're like saying, Lord, you are in control. Mo din na siya, nganong i-overcome na to ang spirit of heaviness. Mo offer tag sacrifice of praise. Kay every time, in spite sa kadaghang bayronon, in spite sa sakit, in spite sa mga panghitabo, in spite sa mga pagdaot sa opisina, muday ka sa Ginoo, you're like saying to God, you are in control of everything. Palakpakan na to itong buhi nga Diyos. Inay mong katapad, God is in control. Kanang pik ka gyud. God is in control. Kanang natulog, pik ka na. God is in control. So, abot ka sa church. Abot ka sa church. Daghang kay kag problema. Ay, 2 hours ago, gibili na ang babae dito sa pa. Gibit-bit gyapon nato diri. Ayun na. Kuhaan na to. Pagsugod ni mog simba og daig sa Ginoo. Mura lang ni mog gisultian ng Ginoo, you are in control. Sumo na mangigala, usbon nato atong panglantaw. Matthew chapter 15, verse 24. Kani, bugat ni. Kikaning bayhana ni, Canaanites ni siya. Dili ni siya Israelites. Okay? Tagaanta mo gamayng background. Ang promise nga blessing para lang sa kaliwat ni Abraham. Ang Ginoo, the Jehovah God, dili na siya Ginoo sa kalibutan. Ginoo na siya sa Israelites. Kita gipang markot lang ta. Moto nga he came into his own but his own receive him not. Kung basahon ni mong John chapter 1, mao na nga kita dili man ta mga Hudiyo, no? Giapil na lang ta, kay wa man siya dawata siyang kaugalingon. Munang term, naggrasyahan ra gyud ta. Sumode nang padawaton nato ang tao sa Ginoo. Pag naibisita, dawata ang Ginoo sa imong kinabuhi, kay para siya mabilong, mahimong kaliwat ni Abraham. Okay? Muna gingon sa pulong sa Ginoo. Na ingon diri sa story, ingon diri sa verse sa Matthew 15, ingon diri sa verse 24, unya mingon si Jesus, gipadala ako dinhi aron sa pagtabang sa mga Israelinon, sa mga sa mga karniro nga nawala. Ang pag-anhi sa Ginoo diri, pag-anhi ni Jesus Christ, dili gyud para sa tua. No? Para ra gyud sa mga Israelita. Ya kaning bayhana nagpakiluoy kay ang iyang anak gidemonyohan. Gidemon possess, nagpakiluoy siya. Murabag, Ginoo, maluoy ka sa kong anak. Maura na ang iyang only hope.
Gisulayan na ang mga expert, mga higala, ang mga mananambal, uban pa diha, wagid mihawa ang demonyo. Kumbaga, balita na kaayo nga si Jesus, na ipatay, na buhi, tanan ni mga milagro, buta na kagita, karon ni agi sa imong balay, mauna niya ang chance. Grabing lipayan niya. Ay, nakabisita ra gyud. Niabot ra gyud ang Ginoo diri. Pakiluoy dayon siya. Ang problema perting sakita. Imagine mo na, siya lang imong paglaom niya, balibaran ka. Siya lang imong paglaom niya, balibaran ka. Giingnan siya, uy, di man ka na ako kadugo. Marabag, sorry ha, ang ako biyang gianihidiri, katura biyang mga Israelites. Di man ka Israelites, sorry kayo. Kabalo ka ang say word sa Israel, sa kababay. Verse 25, then she came and worship him, saying, Lord, help me. Unsa ka ang writer nga si Matthew, unsa ka ning gawa sa babae siya ang pag-worship sa Ginoo, no? Siguro nag-ingon siguro tong babae, kabalo ko, ikaw lang yun ang paglaom. Nabalita na nako nga ang patay nga si Lazaro na banhaw buta na kakita. Kabalo jud ko, ikaw ra gyud wa nay lain. Mo din ang mudayeg ta sa Ginoo, Lord, ikaw ra gyud ang katabang, ikaw gyud ang tinuod nga Ginoo. Wata kabaloon sa expression sa babae. Kaya nga naman, sa diyang gibalibaran siya ni Jesus, iyang gi-worship ang Ginoo. Usay mangigala mo rag feeling na to unfair ba? No, imong silingan na dato nga ikaw. Baan pa gyud ka. Kapoy biya mi pamaklas no. Sa ni mga unbeliever giingnan pa ko gahapon nga. Nasudlan mo? Kaklaro ana. Nami silingan itong babae na ito, agis mo, Pastor, nasudlan mo? Sige na, may palas lapok. Kaklaro na na. No? Marabag, saan naman sila naman hinoon nga. Maghigala. Bisag nabahaan na ka. No? Parehaning bayana. Bisag ibalibaran na siya. Nag-worship gyapon siya sa Ginoo. Napay masakit. Napay masakit, giingnan pag siya sa Ginoo. Si Jesus mingon, dili maayo kuhaon ang pagkaon gikan sa mga anak ug ilabay ngadto sa mga iro. Di man ta ka anak. Kulang nagiingon ba nga mga iro man mo ka? Kanila akong mga anak akong ayon, kamo mga iro mo. No? Verse 27, ug mingon ang babae, husto ka na. Apan bisan gani ang mga iro, mukaon man sa pagkaon nga natagak gikan sa lamisa sa ilang agalon. Uti, murabag ako nga lang i-emphasize lang ako ning pasabot ni Jesus ba? O sige, iro lagi mi. Pero kung iro naman mi, pero makakaon ba gyapon mi sa mumho. Murabag, bahala gamay lang good. Kay kabalo ba gyud ko sa imo? Kaila ba gyud ko sa imo? Balita ba gyud ang imong gahom? Grabe ning bayhana, no? Gi-worship niya ang Ginoo. Sa gingon sa Ginoo, pagkadako sa imong pagtuo. Muna manghigala, bisag putlan na nakagkurinti ugma. Ay, bisan pagputlan ko nimo Lord og kurinti. Bisag putlan ko sa Davao Light, kaila biyag ko sa imo. Surprising bayag ka. No? Muna gingon ni Joy kay Pastor John, oy, dato ang akong Ginoo. No? Inayong katapat, dato ang atong Ginoo. Hallelujah. Sagdil na inyong mga problema diha. No? Ayun na, bitbita. Pag mag-worship ta, padapli na. This is the sacred hour. Don't miss it. Pag mudayeg ta sa Ginoo, kabalo ko, dagkang kita giatubang mga problema. Tao na yung bayhana ni. Dagkang kayo, murabag, maura ni ang chance nga mo bisita ang Ginoo. Basig mo larga ni ugma, di namin magkita. No? Basig mo ning chance ni bisita ang Ginoo niya. Pag di na siya magkita, grabe gyud. Dai gihapon niyang Ginoo bisan pag burag way milagro nga nahitabo. Unsa ingon sa Ginoo? Pagkadako sa imong pagtuo. Manghigala, ina imong katapad, padak-i imong pagtuo. Padak-i gyud. No? Ayaw pagami, padak-i. Lastly, make worship your lifestyle. Amen. Muning verse, gigamit ni Pastor Jun, gamiton na balik.
Leviticus chapter 6 verse 12, the fire on the altar must be kept burning. Dapat dili mapalong. Kaysa pag-worship nato manghigala, mura nimo gisugnuran ang imong pagtuo diha sa Ginoo. No? Di ta muundang. Muna maning kamo ta, walay absent. Pag Sunday, Sabado sa gabi, pamlansa na daan, ayaw pagsigig bantay kay Sara Duterte nga ma-impeach. No? Di ka katulog ana. No, di ka katulog ana. Sultian ta ka, namino kagwali, nagunahuna nakakanigyod si Soto. Bantay. Nakasulod. Ayaw kay mo padala, wag kay ko nagpadala. Ayaw kay mo sulod sa problema. No? Salig na sa Ginoo. Worship ra gyapon tas Ginoo. Acts chapter 16 verse 25. Pagkatungang gabi, okay, ginapos na ni si Paul ug si Silas. Nagampo si Pablo ug si Silas ug nagkantag mga pagdayig sa Dios. Grabe. No? Kanta sila mga pagdayig sa Dios. Imagine na ilang kamot dili na mag-igo. May manta kay magtingog pa. No? Di na mag-igo, pero nagdayig sila, nagkanta sila pagdayig sa Dios. Naminaw kanila ang kauban nilang mga piniriso. Wala, ingon tong mga kauban nilang piniriso. Uy, unsa man ron? No? Kana inyong mga silingan, naminaw na ba? Ang lisod ana kung naminaw inyong silingan nga, Hilmondo, agoy. Manimba na mo, nakabarong na ka. Mangigala, ang atong mga pagdaig, mangigala ang mga tao sa atong palibot na minaw. Nakabalo sila, unsay nahitabo sa imong kinabuhi, nga bisan daghan problema sa inyo ang kinabuhi, daghan ang mga suliran, nagpatong-patong na ang mga kolektor sa inyong gawas, pero mangigala ang imuhang balay na puno sa atmosphere of praise. Hallelujah. No? Patugtog yapon tag mga Christian song. No, ayo tong tugtog ni Yoyoy Bilyame. Nagkanta sila mga pagdaig, ingon diri sa verse 26. Unya sa kalit milinog ug kusog, nauyog ang prisuhan pagkagabi tungang gabi ug ang pultohan sa prisuhan nangatangtang ang mga kadina sa tanang mga piniriso. So your worship in crisis can be a witness. Kaya daghang mga tao gabantay, nagalantaw sa imuha. Murabag tinuod, ha? Tinuod, nakita nila nga na kay mga suliran. Di na madinay, nakita na nila. Pero at the back of their mind, matingala sila, bisan sa problema nimo, wa ka ni undang dahi sa Ginoo. Gabantay sila na. No? Nakita na nila nga naagil lahi sa imuha. Okay? Hallelujah. 2 Chronicles chapter 20, verse 21. Jehoshaphat put the singers at the front of the army. Mga isang advice, Lord, giatake nami sa mga Amorites. Unsa may among buhaton ang instruction sa Ginoo. Siya ingon sa diri sa verse 21, pagkahuman niyag pangayo og tambag sa mga tao, gikan siya nakigstorya sa Ginoo sa verse 15. Ang Biblia nagaingon, nagpili siya mga mag-aawit nga mag-una kanila mag-awit og mga pagdayig sa Ginoo tungod sa iyang balaan og halangdon nga presensya mao kani ang ilang awit pasalamati ang Ginoo kay iyang gugma walay katapusan. Manang natin kanta, "Oh give thanks to the Lord for His love endures." Mo na siya, no? Ingon diri pasalamati ang Ginoo sa iyang gugma nga walay katapusan. Pag-abot dito sa verse 22, sa pagsugod nilag awit sa mga pagdayig, gipaunay og away sa Ginoo ang mga Amonihanon, mga Moabihanon, ug ang mga taga-bukid sa Seir, nga nagsulong sa Huda, nangalaglag sila. Nawa, ang Ginoo nag-apil-apil. Gano man, God inhabits, God enthrones on the praises of His people. Naay gitawag natong higala nga attraction. Kani ganing mga Israelites nagyaw-yaw, nagreklamo, na-attract ang mga bitin,
nagpadala ang Ginoo mga bitin. Ang bitin sa Bible, nag-represent ng mga igalag, mga demons, mga trabaho sa yawa. So, murmuring attracts the devil, worshiping attracts God. So, wala sila weapon. Worship can be your weapon. Karon, no? Daghang kag problema, bugat imong kinabuhi. Pagdahig sa Ginoo. So, wapo ka ning corporate worship. Sunday morning is a corporate worship. Dito ka sa balay, magsugod na ta kag worship. Ayo! Shopee! Wala na. Imong worship, wala na. Kadyot lang! Wala na imong worship. Pero pag nakadiri sa church, this is your time. This is a sacred hour. So, gwapo kayo ning corporate worship. Don't miss it. Ayaw pag late. Dapat nagita sa worship kanang mukanta kitag vibrant sa Ginoo. Kusog, nagpalakpak kita. Hallelujah. Exodus chapter 9 verse 1. Then the Lord said to Moses, "Go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord God of the Hebrews says, let my people go so that they may worship me." Wa gilaing gipangayo ang Ginoo sa atong life. 3 things nga gipangayo sa Ginoo sa atong life. Number 1, your tithes. Number 2, revenge. Number 3, glory. Hatagan na to glory ang Ginoo. Pasidunggan nato siya. Why laing pangandoy ang Ginoo sa tao? To worship Him. Last verse, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Dungan tagbasa. Ready, begin. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. In everything. Everything. Tanan. No? Bisan gagmayng butang, pasalamati ang Ginoo. Kay maura ni ang verse sa Bible nga nag-ingon, this is the will of God. Ang uban, mangutana ba tag, Lord, kabubuton ba nimo siya akong maasawa? Pangutanon pa nato na, Lord, kabubuton ba nimo paliton ko ning yutaa? Mangutana pa ta ana. Lord, kabubuton ba nimo ning trabaho nga akong sudlan? Pero kani manghigala, di nakakinalan, mangutana. Klaro na nga mao ni gusto sa Ginoo. So, kaning thanksgiving is an expression. Ang thanksgiving is the highest expression of worship. Nakoy kauban sa balay nga mag-wielding dito. No? Makita niya, manghigala nga, mapakog akong tinod. Agay! Thank you, Lord. Sige lang kong thank you, Lord. Mura magbisag madukdukan, masamad, mabunalan, mapakog. Oh, thank you, Lord. Grabe, God. In everything man. No? Karon natakda na nako. No, napaso siya sa wielding raft. Thank you, Lord. At least na ako'y disciple, no? Tanang nahitabo, thank you, Lord. In everything. Unsa na lang higala kung mudayig pagita sa Ginoo. So I challenge you, church. Challenge ta mo. Sugod karong Domingo. Hatag na to tong best. Di na to pasanon mga problema. Katong mga problema na to, kabaluta, naa na gina, di na gina madinay. Ang atong buhaton, sa dihang mudayig ta by heart, direct to the Lord, manghigala, you are like saying to God, everything is in control. Pasalamati ang ginawa na. Palakpakan natin, buhay nga Diyos. Idako na itong mga ulo. Hallelujah. Praise God. Sa atong pagbulag-bulag, nanginaut ko na yung mga bisita karon. Nabay, first time bisita. Gusto ko magampo sa mga bisita. Naba? Palihog mga bisita atong dalon sa tubangan. Kasi first time nag-anhi diri, karon pa ka naka-anhi? Wala. So wala yung mga bisita. Sa atong pagtapos mahigala, this is a message to edify the church nga ang atong Wednesday night and Sunday worship is not an ordinary day. Don't treat Wednesday as ordinary. Ayaw siya pareha sa ubang mga adlaw. Yes, kapoy ta. Ang uban, naglisod pa sa traffic. Grabe ka traffic. Pag abot ni mo diri, exhausted kay ta. Grabe.
ulanan pa ta, muplite pa ta. Pero this is your sacred hour. Don't miss it. Basi naa ka diri mangigala, wala na quality ang imong worship. Imong palakpak hinay na kayo. No? Mga musikero, nakafocus mo sa chords. Nakafocus mo mangigala, nga di mo magkamali. No, sometimes, kinalan i-tune in nato atong life to worship the Lord. No matter unsa kadako imong problema karon, sa Word of God, klaro kayo, bisan pa sa pain, deserving lang nga ang Ginoo mudawat sa tanang glory. Manindog tang tanan, abrihan akong altar, it might be ang Ginoo nag-renew sa imong heart karon. Ngita tagdapit diri sa altar. Basin mao ni ang area sa imong life na na-miss. Basin mao ni ang area